Wistro. If I may, Mr. Chair. Sige po, sige po. Opo, medyo nagagalumihanan po ang ating kongresista dahil ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ng ating resource person nung mga taong nangihingi sa kanya from the past administration. At kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang affidavit ay yung mga taong nangihingi sa kanya in the current administration. Just for context and for clarity, Mr. Resource Person, yung po ba nga nangihingi sa inyo ng mga nakaraang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. Okay. So ang ibig, kasama katwid, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito ng dito sa 18 congressmen na binanggit nyo. Dahil ito ay natuloy yung bigayan. Ganun po ba? Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa'yo, hindi mo sinama dito. Kasi hindi naman po successful. Pero may attempt. Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka. Yes po, Your Honor. So, bakit anong pinagkaibang nakaraang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon, bakit ngayon tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan kaya mo naman pigilan na sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Dati po kasi nung nakarang tatlong administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng 100 ulit, wala pong tinatawag na 3-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWH na takot silang sumali sa bidding dahil mapablacklist sila pag 3 ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na 3-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003. Sabi niyo po sa inyong salaysay. Yes po. In a span of 21 years or 24 years? Tama po ba? 23 years po. 23 years being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa, kaya nga po nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibinigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat ginawa. Pero sinasabi nila ghost. Walang katapusang ghost na yan. Talagang wala naman. So yung project po na yun na itinag sa inyo ay hindi nyo ginawa? Project ng iba yun? Opo, ang tinuturo sa amin, ghost amin daw yun. Tulad ng Kaywawaw na lang po. Iba ang coordinates niya. Na Kaywawaw na yung lugar na yun na substandard. Pero sinabi, St. Timothy daw, Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung yung pagkamatay ni Rizal eh. Hindi Okay. po ba? Sorry. Hindi po ba lahat ng project ay geotag? You have to respond respectfully. Sorry to the po, Your committee. Honor. Just to be clear, this is not an interjection anymore. This is your time, Congressman Marcoleta. I think you were... Mr. Chair, just to be clear with the 3-strike policy, can we just ask the DPWH what is this 3-strike policy and the rationale of this Sige po, 3-strike sige ba policy? dyan? DPWH. Yusek can last, please explain. Kasi parang dating, parang nakasama pa yung 3-strike rule Ngayon daw nagbibigayan, tapos dahil meron 3-strike rule. Hindi ba supposedly governance mechanism yan? Sir Chair, this is in accordance with Republic Act 9184 and hindi lang po ngayong administrasyon na to yung 3-strike policy. There's a department order that says pagka po yung contractor nag-commit dun sa mga nakalista po dun sa 9184 like for example there is collusion o kaya patently nag-submit ng kulang na dokumento, parang halatang nagsasubmit ng kulang na dokumento or nakipag-communicate sa mga back members during the procurement process and all others, pagka ho na yun, may mga bilang yun
nag-submit siya, kulang siya ng bank certificate. Parang intentional na hindi niya po linagay yun. So strike 1 po yun. Pagka ho naka 3 strikes within a year, considered po siyang disqualified or blacklisted. So, sorry, to be clear, hindi po ito bago? Tama Hindi ba? po ito bago po. Okay lang pa ito. Ayusin ka last. Na-enact po yung 9184, I think it's Yung 3-strike policy. 3 strike policy Kailan po. po ito nagsimula? Kasi po ang Republic Act O sige, dali. 9184, mga 2003. Just to be very fast. Probably 2003 or... Hindi po ito 2022. Hindi po. Bakit sabi mo, Mr. Diskaya, 2022 kayo nagbibigay ng pera kasi nga 2022 lang merong 3-strike policy. Sabi ni Yusek Anlas, 2003 pa yung 3-strike policy. O paano ka ngayon? Your Honor, bali po, may department order po kasi na binibigay sa amin at pinapakita po ang mga Bids and Award Committee na yun po ang ginagamit nila. Na department order po na galing sa DPWs na 3-strike policy. Kaya minsan po, Your Honor, tuldok lang po ay pwede na pong maging ground para ma-disqualified ka po. Hindi naman yan bago eh. Hindi naman bago yung department order, yung batas o 9184. Sabi nyo, as early as the 2000s, sumasali na ho kayo sa bid. So therefore, alam nyo ho yung batas na meron 3-strike policy. So hindi totoo. Yung pong sinasabi ninyo, na kaya lang ho kayo nagbibigay noong 2022 onwards, ay dahil meron na pong 3-strike policy. Yun ho yung specific explanation nyo eh. Hindi ho ba? Na kaya previous to 2022, hindi kayo nagbibigay sa kahit sinong taong gobyerno, taong senador, congressman. Dahil ngayon lang po nagkaroon ng 3-strike policy at dahil may 3-strike policy, kailangan nyo pong pabilisin. Yung pong mga bids ayaw nyo pong ma-disqualify. So paano nyo ngayon ipapaliwanag na ang sinasabi ni Yusek Anlas, hindi yan bago, hindi yan